Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Padre. Sa Lunes Santo na ito, tayo ay binabalik ng ating ebanghelyo sa Betania upang masaksihan ng iba't ibang karakter, mga kaibigan ni Jesus na malapit sa Kanya. Iba't ibang karakter, iba't iba rin ang intensyon sa paglapit nila kay Kristo. Tingnan natin ang karakter ni Maria. Si Maria, na kapatid nila Marta at Lazaro, ay nag-alay ng isang pabango at binasag sa paanan ng Panginoon upang pahira ng paa ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, do you give what is best to God? Tayo nga ba'y nagbibigay ng tunay na dalisay at tunay na mahalagang bagay sa ating Panginoon? O baka ang binibigay lamang natin sa Diyos ay mga tira-tira at mga sukli natin sa buhay? But Mary give the best and perfect to the Lord. Ibinigay ni Maria ang tunay na kaya niyang ibigay, ang tunay na alay sa ating Panginoon. Let us ask ourselves, do we give what is best and pleasing to the Lord? Minsan kapag nagbibigay tayo sa Diyos, sasabihin natin, nakakapanghinayang naman. Ito na lang ang ibibigay ko sa Diyos, yung kakarampot, yung tira-tira. Kapag tayo nagbibigay, sana ang binibigay natin sa Diyos, yung busilak, yung dalisay, at bukal sa ating puso. Nakita rin natin ang karakter ni Marta na naglingkod sa ating Panginoon. Karakter ng paglilingkod na isang uri ng apostolado na ginagawa ng karamihan natin. Tayo ay naglilingkod, nagbibigay ng ating talento, nagbibigay ng ating oras sa Panginoon, at iginugugol natin ang ating lakas para sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, do you give your time to the Lord? Do you give your talent to the Lord? Ngayong panahon na tayo'y nasa mga mahal na araw, nagbibigay ba tayo at naglalaan ba tayo ng mga talento natin sa Diyos? Father, ayokong kumilos. Ang init lumabas ng bahay. Kaya sa bahay na lang ako. Hindi na ako pupunta ng simbahan. Hindi na ako magkakawang gawa. Nakakatamad, ang init kumilos. In this season of Holy Week, let us give our talent to Jesus. Gayon din naman, narinig natin na nandun si Lazaro, kasakasalo ni Jesus. Makita natin sa karakter ni Lazaro, do you give your time to Jesus? Mga minamahal na mga kapatid, ngayong panahon ng mga mahal na araw, igugol natin ang panahon na ito upang tayo'y makapanalangin, makipag-usap sa Diyos, maglaan ng ating oras kasama si Jesus. Nakakalungkot, yung iba sa atin, kapag mahal na araw, ito din ang panahon nila para sila'y magpunta sa dagat, para gumala, at nakakalimutan na yung kanilang panahon at oras ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sana ngayong Holy Week, makipagkwentuhan tayo sa Diyos kagaya ng ginawa ni Lazaro. Meron din naman pong isang karakter pa sa ating ebanghelyo, ang karakter ni Judas Iscariote. Magaling magsalita, pero manipulado ang aksyon. Sasabihin ni Judas Iscariote, sayang yung pabango. Sana yung pinambili, binigay na lang natin sa mga dukha. Pero sinabi ng ebanghelista na si San Juan, hindi dahil may malasakit siya sa dukha, pero siya ay magnanakaw. Mga minamahal na mga kapatid, what is your intention of following the Lord? Is our intention pure?
Malinaw ba sa atin ang ating intensyon sa pagsunod sa Panginoon ay busilak at para sa paglilingkod sa ibang tao o para lamang sa ganansya natin para tayo ay makilala? Sana ngayong mga mahal na araw, wag haluan sana at wag nating tingnan yung mga mahal na araw na ito para tayo ay makilala. Sana ang makilala sa mga mahal na araw na ito ay walang iba kundi si Jesus. Like Judas Iscariot, what is your intention of following the Lord? Is your intention pure? Mga minamahal na mga kapatid, Lunes Santo, pumapasok tayo sa mga mahal na araw. Mahal na araw kasi ito ang mahal na mahal tayo ng Diyos. Ito nga mga araw na tayo'y tinubos at hindi kailanman mapapaltan ng isang mamahaling pabango ang dugo ng Panginoon. Kailanman ay hindi mapapaltan ng isang 30 pilak ang buhay ng Diyos na inialay para sa iyo at para sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, let us ask ourselves, ibinibigay ko ba ang aking yaman sa Diyos? Ibinibigay ko ba ang aking talento sa Diyos? Ibinibigay ko pa ang oras ko sa Diyos upang siya'y makausap? At sa lahat ng ito, tatanungin ko ngayon ang aking sarili, ano ang intensyon ko sa pagsunod sa Diyos? Sana ang intensyon ko palaging dalisay, wagas at totoo.